FM Live Drama. Hello mga idol. Ako nga pala si Fred. Hindi ko tunay na pangalan. 28 years old. At nagsisilbi bilang isang pulis dito sa Batangas. Mula pagkabata, exposed na ako sa mga kwentong baryo at katatakutan. Sabi nga ng iba kong kaanak, may lahi raw ng aswang ang mga ninuno namin. Pero sa panahon ngayon, hindi na ako naniniwala doon mga idol. Dahil ngayon, ang tunay na kasamaan ay hindi nanggagaling sa mga kwentong aswang, kundi sa mga masasamang tao ngayon sa mundo. Tulad ng mga kriminal. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito po si Fred. At ito, ang aking kwento. Buti na lang, buddy. Medyo tahimik yung lugar natin dito. Oo nga, buddy. Grabing araw, ang dami nating ginawa ngayon. Sige, pahinga muna tayo dito. Napagod din ako sa kororonda. Oo nga eh. Ay, nga pala. Sa ronda, buddy, mukhang dito ka na daw ba didestino sa building na to? Ha? Talaga ba? Oo, sabi ni Hepe. Wala namang problema sa akin kung saan man ako madestino. Basta nga importante, pagawa natin yung papel natin. At saka, papanatiling matahimik ang lugar na kung saan man tayo madestinong dalawa. Pero buddy, bali-balita dyan. Mukhang maraming nagaganap dyan sa loob. Dito sa gusali na to? Oo, buddy. Ano ba nababalitaan mo? Sabihin nating pinakamalala dyan, may mga tinatapong mga bangkay. Nagpapaniwala ka dyan. Alam mo, marami ng masasama loob na ngayon. Lalong-lalo na yung may mga impluensya ng masasama at bawal na gamot. Yan yung mga nangyayari sa kanila. Kaya kung ako man ang madestino dito, tutugisin ko silang lahat. Yan ang buddy ko. Talagang matapang. O paano? Hintayin ko na lang ibaba yung order ni Hepe. Dito na ako madedestino. Mahal! Kamusta ang biyahe mo? Okay lang naman. Medyo napagod lang din kami sa pagpapatrol. Meron pala akong pasalubong sa'yo. Ito. Nako, maraming salamat. Kumain na ba kayo? Hindi pa, hinahantay ka namin eh. Sakto. Mainit na sa itong dala ko. Para naman mainitan yung sikmura mo. At saka hindi mo mabayaan yung pinagbubuntis mo. Oo naman. Nako, mahal, alam mo ba? Tignan mo si Lola, oh. Ayun, nakaupo lang sa isang sulok. Hindi ka na sanay kay Lola. Ganyan talaga siya. Parang masama kasi yung lagay niya eh. Siguro habang naghahain ako ng pagkain natin, kausapin mo muna si Lola. Kasi hindi niya ako kinikibok kanina pang umaga eh. Sige. Tanggalin ko lang tong jacket ko. Yeah. Amin na yan. Sabit mo muna doon. Sige. Lalapitan ko lang si Lola. Mhm. La? La? La, ano ba? Napapansin ni Lisa na parang matamlay ka ngayon, La. La, may sakit ka ba? May nararamdaman ka ba? Sabihin mo sa akin. Wala. Parang inuubo ka yata. May sinisipon ka ba? Hindi. Ayos lang ako, iho. Lola, parang nangihina ka. Gusto mo bang dali muna kita sa ospital para mapacheck up ka? Hindi. Sige. Ayaw mo bang sumabay sa amin kumain ni Lisa? Hindi. Ayoko.
Sige, pagsabihin mo na lang sa akin ako pag nagugutom ka la, ha? Nakakapanibago talaga to si Lola. Noong tumungtong ako ng pagkabinata, naulila na ako sa mga magulang ko. Sabi ni Lola, naaksidente daw sila sa ilog at hindi na nagtagpuan yung mga bangkay nila. Kaya buhat nung lumaki ako, si Lola Lena na yung nag-iisang pamilyang nakasama ko mga idol. Sabi ng ilan, may kakaiba raw kay Lola Nena. Pero sa totoo lang, naging tahimik na si Lola buhat nung sunod-sunod na pagkawala ng pamilya ko mga idol. Kaya kahit ano pang sabihin ng mga tao, poprotektahan ko ang lola ko. Grabe talagang ginawa ng taong ito. Tingnan mo, mga halang talagang mga bituka. Hindi na naawa dito sa lalaking ito na nakaantusay. Oh, buddy, ano nangyari dito? Bakit gula-gula rin yung katawan nito? Iyon na nga. Alam mo ba, buddy? Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Sa pagpapatrolya ko dito sa lugar natin. Tignan mo, yung nangyari sa binatilyo na to. Buddy, parang nakakatakot eh. Bakit ka naman matatakot? Di ka ba sanay sa makakita ng mga ganyan? Parang normal na sa atin yan . Buddy, parang di kasi kayang gawin ng simpleng tao to. Ikaw naman, masyado kang exaggerated. Ganito, alam ko na kaya ng simpleng tao nito o baka naman mamaya impluwensya na naman ng mga bawal na gamot at masasamang tao na gumawa nito. Hindi, buddy. Yung ganitong krimen, ang tagal-tagal na natin, imposibleng tao to. Parang hayop yung gumawa eh. O para ring aswang. Aswang! Kung gano'n lang naman, matakot na sila sa akin. At saka pare, buddy, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa pag-iimbestiga nito. Tutugisin ko talaga may gawa nito. Mapa-addict man o aswang. Totoo ba na may mga masasamang loob dito, ha? Pag kayo talaga na spatan ko, yari kayo sa akin. Saan na kayo? Magpakita na kayo. Lumabas na kayo dyan sa mga lungga ninyo. Ha? Lumabas na kayo. Iisa-isahin ko kayo dito. Dalhin sa presinto. Langya kayo, ha? Wala na kayong ginawa kundi ang manggulo dito sa lugar namin. Asa na? Puset na to! Us! Lintik na pusa na to. Uy! Lumayo ka ka! Hey! Sir! Ia-storbo ka sa pagro-ronda ko dito, ha! Layo! Uy! Hey! Lumayo ka na! Wala ka na lang sumusulpot, ha? Araw din kayo, mga adik kayo. Ha? Dito na ako. Ha? Ay, asaan na ba ito? Oy! Ha? Ay!
La! Saan na ba? Ay! Iho! Sandali ha. Hinahanap ko... Ayun. Hinahanap ko yung paborito kong kanta sa radyo. La, parang sobrang saya nyo yata ngayong gabi. Oo, Iho. Halika. Baka gusto mong isayaw ang lola mo. Di bali na lang, La. Halika, Iho. Isayaw mo ang lola mo. Sige lang, La. Kayo na po muna. Si Lisa po ba? Asan po? Natutulog na. Tulog na. Mahimbing na mahimbing ang tulog niya. Sige, puntahan ko po sa kwarto. Lisa? Mahimbing ng tulog ng asawa ko. Sige, di ko na istorbohin. Makapagpahinga na nga rin din. Mga idol, paglipas ng linggo, napapansin ko na rin ang kakaibang kinikilos ni Lola Nena. May mga araw na masigla siya. May mga araw na matamlay siya. At sa totoo lang, gusto kong alisin sa isipan ko na may kinalaman siya sa mga kalagim-lagim na nangyayari sa lugar namin, mga idol. Pero hindi ko alam kung nagkakataon lang ba ito eh. Na sa tuwing may mga nare-report sa amin na mga namatay sa lumang building, nagiging masigla ang lola ko. At sa tuwing tahimik ang paligid, doon ko nakikita na nanghihina siya, mga idol. Mahal, Mahal. pupunta nga pala ako ng bayan ngayon ha. Magpapa-check up kasi ako eh. Malapit na rin kasi yung kabuanan ko, di ba? Naku, Mahal, ngayon pa na bumabagyo. Pasensya ka na, kailangan ko talagang umalis eh. Paano ba to? Masasamahan mo ba ako? Pasensya na, Mahal. Di kita mas sasamahan ngayon dahil marami pa akong kailangan tapusin sa presinto. Marami na namang krimen na nangyayari dito sa lugar natin. Ganun ba? Ako. Ha? La, ano yun? Ako at sasama kay Lisa sa bayan. La, wag na ho. Matamlay ho kayo. Tsaka kakasakit pa rin kayo. Umuulan na pa. La, magpahinga na lang ho kayo dito sa bahay. Sasama ako kay Lisa. Pwede ba ako sumama, Lisa? Mahal, ano? Okay lang ba, La? Baka hindi niyo kayanin yung biyahe, ha? Mahaba-haba po yung biyahe sa bayan. Ayos lang ako. Sige. Kailangan ko umalis ng bahay. Sama mo na lang yan, Liza. Baka kailangan na rin magpa-check up ni Lola. Sabay mo na lang din. Para malaman natin yung sakit niya. Para maibsan na rin yung ubo at sipon. O sige. Sige hola, magbihis na ho kayo. Maya-maya ho, alis na ho ako. Mag-iingat ka din sa biyahe mo, mahal ha. Oo. Mamaya tawagan mo ako pag pauwi na kayo para pasundo ko kayo gamit yung patrol car. O sige, mag-iingat ka. So, ano nangyari dito? Pulis, ano nangyari dito? Buddy! Buddy! Buddy, wag ka muna pumasok! Ay. Buddy! Buddy, ano nangyari dito?
Buddy, kalma muna yung sarili mo, buddy! Ano nga nangyari dito? Buddy, wag! Buddy, wag! Teka lang, buddy. Ang dami na ng tao dito. Tsaka, ano ba meron sa loob ng gusali? Wag, buddy, wag! Wag! Buddy, hindi ko matiis kapag hindi ko naligtas yung mga tao doon nasa loob. Buddy, ikalma mo muna yung sarili mo, buddy! Ikalma mo muna! Kailangan kong pumasok. Wag, buddy, Hayaan mo na, wag! buddy. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Buddy, wag! Papasukin ko to. Wag! Alangya kayo ha. Matutugis ko rin kayo. Ito na yung pagkakataon para mahuli ko kayong lahat. Buddy! Buddy, wag! Ano? Wag mo muna pumasok, buddy! Wag! Eto na! Papasukin ko na! Yan! Sisipahin ko tong Wag, pintuan! buddy, wag! Ikalma mo muna! La! Ano ginagawa mo dito? Buddy, buddy, barilin mo na! Buddy, nakakatakot! Barilin mo na! Hindi! Hindi! Lola ko siya! Hindi ko kaya siya patayin! Hindi ko kaya siya barilin! Buddy, pinatay niyo yung asawa mo! Ano? Si Lisa! Ano ginawa mo kay Lisa? Ano ginawa mo? Ano ginawa mo kay Lisa? Lisa! Asawa ko! Ano ginawa sa'yo ng lola ko? Lisa! 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 Ano ginawa sa'yo ng lola ko? Buddy, halika na. Umalis na tayo, Hindi! buddy. Tingnan mo ginawa niya! Kinahain niya! Anong ginawa niya? Gulang-gulanat yung katawan ng asawa ko! Wala siyang hawa! Langya ka, Lola! Ikaw pala lahat na may kagagawa ng krimen dito sa lugar natin! Hindi kita mapapatawad! Buddy, alis na tayo, buddy. Hindi kita mapapatawad! Mga idol, paglipas ng linggo, o hindi talaga, mawala ang bangungot na yon sa isipan ko. Sa isang iglap na wala lahat sa akin. Ang mag-ina ko, ang lola ko, pati na rin yung trabaho ko. Inilas nila ako sa serbisyo noon eh. Dahil matagal din akong nawala sa sarili ko, mga idol. Hindi ko akalain na sarili ko palang mga kamay ang kikitil sa buhay ng lola ko. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung awa, lungkot, o galit pa rin ba ang nararamdaman ko. Dahil lola ko mismo ang kumitil sa buhay ng mag-ina ko. Kaya ngayon, pinagpapasa Diyos ko na lamang na makaahon na ako sa bangungot na ito, mga idol. Dahil ang totoo, hindi ko pa rin alam kung paano ko ulit sisimulan ang buhay ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Muli, ito po si Fred.
gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun. Grabe naman, iba talaga. Grabe naman yun! Level up na talaga ang IFM live drama. Grabe naman talaga to. Ang aga daw ng Halloween special natin, Daddy Dong. Oo. Every Friday talagang masasaksiyan ninyo ang horror, creepy Friday. Ayan ha. Sus. Yun lang nasa. Sus! Pero grabe yung kwento, no? Hindi, Oo. kasi ganun talaga eh. Minsan, di ba sabi nga ni Fred, dun sa una pa lang natin na narration, meron daw sa canon ni nununuan niya. Oo. Na may parang, kumbaga may bloodline sila ng aswang. So siguro, yung pinakahuling patak ng aswang, napunta Sino sa nasa lola. likod mo? Sige, ganyanin mo ako ha! Umuulan ngayon. Pag ganito yung panahon, kinikimpiyon talaga ako eh. Kinikilabutan ka? Oo. Ibang kilabot yata. Nako, ayan na. Kapag mayroon ho kayong maganda, gustong i-feature namin sa IFM Live Drama, yung mga kwentong katatakutan na nangyari na experience ninyo, ipadala nyo lang sa amin at kami po ang bahala talaga Sadula. magsadula ng inyong mga kwento. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!